Hello again, all signs. Welcome uli dito sa inyong gabay. As usual, start tayo kay Aries. Yan. Please don't forget to like, share, follow, or subscribe. And thank you sa mga nag-like and follow, nag-subscribe na. Sa mga laging nanonood ng readings natin. Personal reading services po, mag-ano na lang kayo, mag-PM kayo sa aking FB page. Sa mga free readings naman, abangan nyo na lang, ina-announce ko yan usually sa aking FB page kung kailan po ako next magbibigay ng free live readings. Okay, so ang overall energy mo is the Three of Wands, no? So this means ikaw, pwede kang may travel or exploration. May gusto kang gawin eh. Pwedeng may mga plans ka, pwedeng naghihintay ka ng resulta ng mga plano mo. Yung iba dito, pwedeng naghihintay kayo ng petsa. Kailan yung departure ninyo. Okay? Pwedeng may kinalaman sa pag-abroad, no? Iba naghihintay kayo ng ano. Iba naghihintay kayo kailan mag-grant yung visa ninyo. Or yung iba naghihintay na lang kay results nung ano, yung mga ginawa ninyo, no? So pwedeng iba may nasimulan na. Pagdating naman sa finances, you have the High Priestess. So, someone here is, not telling you everything tungkol doon sa pera. No? So, meron ditong may mga tinatago siya. Okay? Or, yung iba dito, tatahitahimik lang, pero ano yan? May mga nalalaman, no? May nalalaman sila about doon sa pera. And pagdating naman sa relationship or family, you have the Four of Wands. So, nakikita ko there is celebration coming. Pwedeng yung iba kasal. Or homecoming, may pag-uwi. No? Whether balikbayan man yan. Halimbawa, mister mo, misis mo. Or asawa man yan. Or family member. Either, pwedeng uuwi na. Babalik. So, nakikita ko dito is magiging magkakasama na uli. Okay, family man yan, or yung mga couples, merong dito, parang nabubuo uli na family or partnership, relationship, no? Pagdating naman sa negosyo or career, so nakikita ko may dalawa kang options dito. Two of Wands, no? So pwedeng may offer sa inyo, pwedeng iba namimili kayo, pwedeng hindi lang isa yung offer sa inyo na pinagpipilian ninyo. Ito rin nakikita ko na may mga plans, no? Nakikita ko na meron kang mga bagong ideas, mga bagong plano pagdating sa career mo or negosyo. Okay? Move na tayo kay Taurus. Hello, Taurus. Ito yung gabay mo.
So, ang overall energy mo is the Fool. Starting again, or panibagong venture, panibagong pakikipagsapalaran. Okay, pwedeng iba sa inyo dito, ano kayo? Willing kayong mag-take ng chances or risk. Nandoon yung yung energy mo ng pagiging malakas yung loob, optimistic dito sa bagay na gusto mong gawin or mo lang, no? Pwede kasing gusto mo palang gawin, you are about to enter this situation, or pwedeng kakasimula mo pa lang. So, pagdating naman dito sa pera, kabuhayan mo, 2 of Pentacles mo, okay naman. Manageable naman itong mga challenges na to, or yung mga gastusin kahit papaano. Mapagkakasya mo naman, no? Mapagkakasya mo yung budget dito. So, nakikita ko na, kumbaga, madidiskartihan, no? Pagdating naman sa career, wow, career and business. Meron kang 9 of Cups. So, merong something na mabibigyan ng katuparan. No? Pwedeng ito ay yung gustong-gusto mong mangyari. Pwedeng dream come true or wish come true para sa'yo ito. Or, this is simply, pagiging happy and contented. Ibig sabihin, overall, okay naman yung kalagayan ng negosyo mo or career mo. Masaya ka naman, no? Masaya ka naman sa sa progress or sa current status ng iyong negosyo or career. Pagdating naman sa relationship and family, masaya din. You have the 10 of Pentacles. So, hindi ko alam kung meron ba kayong something dito na pinaghahandaan for the future, no? Parang may kinalaman about the family. Okay, parang yung iba dito nag-iipon, yung iba pwedeng meron kayong gustong ipundar, nag-iipon, or yung iba pwedeng katuparan na ito, pwedeng nabili nyo na ito, naipundar nyo na kung ano itong gusto nyo. Pero may kinalaman kasi siya sa pamilya. Pwedeng iba dito, may kinalaman sa pagpaplano ninyo ng future ng mga anak ninyo, ba educational plan, mga insurances, or yung iba yung iba pwedeng lang, papasok pa lang kayo sa isang long-term commitment or pagpapamilya, or magi-start pa lang ng pamilya, no? Yung tipong gagawa pa lang kayo ng baby, no? Yan, pwedeng iba ganyan. Next ay Gemini. Ito na yung gabay mo, Gemini. Sorry naman, Gemini, doon sa sa error ko doon sa isang reading ninyo, no? Hindi ko kasi natanggal, di ba? May mga ganito ako. Hindi ko natanggal yung Taurus. Hindi ko alam, dinadaldal ko na pala doon Taurus, no? Pero Gemini talaga yun. Yung iba naman, very good, naintindihan nila. Yung iba lang, ewan ko, hindi makaintindi. Okay? Overall energy mo is the 3 of Wands, Gemini. You are taking this to the next level, kung ano man ito. Relationship, career, mga plano mo, kung ano man itong tumatakbo sa isip mo, kung ano man itong gustong-gusto mong gawin. I-take mo na yan to the next level. Ibig sabihin, gagawin mo yung mga necessary steps para mabigyan ng ng katuparan itong mga ideas mo, yung mga pinaplano mo, i-roll out mo yan. Pagdating naman sa kaperahan, kabuhayan mo, you have the Devil card. Okay, bondage or temptation, pwedeng iba sa inyo dito, meron kayong matinding attachment or addiction. At this is causing you para mabaon ka sa utang. Or yung iba pwedeng dumadaan lang kayo sa difficult situation, no, na paang nabaon kayo sa utang, sa hirap. Okay. Pwedeng iba, baka may hindi magandang bisyo
doon na naubos ang pera. No, alam niyo na yung mga bisyo, marami yan. Pwedeng sa sarili mo, yung sabihin mo na substances or mainom, no? Or masugal, yan, yung mga ganyan. Or pwedeng isang maling investment. Parang na ka doon, bumili ka ng something na hindi naman profitable, hindi ka nag-earn, bagkus parang lalo ka pang natali long term sa dyan, sa gastusin, no? Kumbaga, instead na asset siya, naging liability siya sa'yo. Pagdating naman sa iyong career, negosyo, you have the Lovers. This is partnership. So, nakikita ko, in harmony naman. Maayos yung partnership ninyo. Maayos yung kontrata mo dito, trabaho mo. O ano man yan, negosyante ka man o pumapasok ka sa office. So, nakikita ko, merong important na decision to make. No, pagdating sa negosyo or career mo. O, pwedeng nasa crossroads kayo. Kailangan ninyong mag-decide or do something about dito sa sitwasyon, no? Yung tipong wala kang choice, kundi kailangan mo talagang kailangan mong mag-isip ng mamili, no? Mamili ng ng path. Pagdating naman sa relationship, family, you have the High Priestess. So mukhang merong nananahimik dito. Parang silent war, sabihin na natin. Pwedeng meron kayong hindi pagkakaunawaan, pero hindi kayo nagbabangayan. No? Parang lang, tahimik. Tahimik yung isa, hindi siya nagsasalita. Pwedeng may mga, pwedeng may mga hinanakit, pero nananahimik siya. O, mas pinipili na lang niya manahimik kaysa i-prove yung point niya para siguro hindi na kayo magtalo. Okay? Next is Cancer. Cancer, ito yung gabay mo. Pasensyaan nyo na yung boses ko. Pawala-wala. Parang signal lang ng Parang signal lang ng cellphone ko. Kasi dito sa bahay, walang signal. Ano yung overall energy mo, Cancer? You have King of Pentacles. Pera kabuhayan mo, you have Two of Wands. Business or career, you have Three of Swords. Naku, mukhang merong some kind of loss or disappointment pagdating dito sa career mo, no? And pagdating sa relationship and family, you have Page of Pentacles. This is you, overall energy mo, no? So, sa pangkalahatan, mukhang meron kang matinding drive to accomplish something or to acquire something. Meron ka dito gustong mag-materialize. Meron ka ditong gusto talagang mangyari, magkaroon ng resulta, outcome, or mabili, no? Parang mapundar. Meron dyan something. Pero ito ay, something na pinaghirapan mo and pinag-isipan mong mabuti. Kumbaga, hindi ito yung magbibili ka lang ng something na wala namang maibibigay na sa iyo. Paano ba? Hindi magiging productive or hindi magiging beneficial sa iyo. So, kumbaga, hindi ka lang gagastos dito para lang walang kapararakan lang, So, sa tingin ko, ito ay something na magagamit mo, no? Pwede iba may kinalaman sa negosyo ito. Or magagamit ninyo like sasakyan, pwede nyo gamitin sa negosyo. Or mga equipment, di ko alam eh. Basta parang may ganun. Or kung ina-advisean ka naman ni King of Pentacles, kailangan mo maging practical, no? Tsaka goal-oriented. Pagdating naman sa pera kabuhayan mo, ayun na nga, meron ka talagang pinaplano dito, maliwanag, ayan, Two of Wands, no?
So, may mga plans ka. So, nakikita ko nga ito, kaya nga napaghandaan mo, siguro nga, niloan mo pa yan, or pinag-ipunan mo. Pero, ibig sabihin, you have enough budget, pera, para dito. Kasi mukhang, yan pinagplanuhan mo na yan. Okay? Pwedeng iba, pinag-iisipan ninyo dito, is travel. Pero this is connected sa sa trabaho or sa negosyo mo. Hindi lang siya yung basta gumala ka lang, travel ka lang, nagagasta-gasta ka doon. No? So parang siya double purpose na nalakad, no? Pagdating naman sa iyong career or business, ito na nga yung Three of Swords. So pwedeng someone will betray you pagdating sa negosyo or dyan sa trabaho, or meron something na mabibigo ka, no? Failure. And magkukos ng magkukos sa'yo ng sama ng loob. Kung ano man yung gagawin nila na yun sa'yo na hindi mo ine-expect, no? Yun nga, sabi ko, pwedeng ka-traidoran eh. Okay? Hindi mo inaakala na na inaswang, inahas yung idea mo. Yung mga ganun. Basta meron ditong or halimbawa, hindi ka nakapasa sa interview. Yung mga ganun. O failure or loss. Page of Pentacles, pagdating sa iyong love life or family. So, merong earth sign energy dito. Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan, dalawa. Okay, this is sa tingin ko, this is good news, or kung meron kayong ine-expect na confirmation from someone, ayan. So, pwedeng ito ay, magandang balita para sa iyo or sa inyong dalawa sa couple. Okay? Or kung sa family naman, meron something dito na, matutuwa kayo. Kumbaga, parang may ine-expect kayong balita and pwedeng maganda yung outcome, no? Kaya kayo ay magiging happy dito. So sa tingin ko dito, siguro kailangan mong gumawa ng way or kailangan mong dumiskarte pagdating dito sa love life mo, or ibig sabihin kailangan mong gumawa rin ng move toward this person. Hindi lang, kumbaga, hindi lang yung naghihintayan kayo, hindi lang yung siya lang yung gagawa. So, ikaw, gumawa ka rin ng paraan mo. Okay? O lalo na kung meron kayong tampuhan or conflict, problema, yan. Kumbaga, hindi lang isa. No? Ikaw rin, kailangan mong mag-make ng move. Leo. Ito na yung gabay mo, Leo. Overall energy mo muna, Leo. You have 6 of Wands. Wow, victory. Pera kabuhayan mo. Wow, the sun. Ang ganda. Ang aliwalas ng energies mo. Pagdating naman sa career or negosyo, aray, meron ka tower. Pagdating naman sa family or love life, 2 of Wands. Wow. So, dito sa mga hidden mo, parang merong nangangamoy dito na yung bagong partnership, no? Beginning of a relationship, ayan, meron. Or rekindling, may mga ganyan. Merong offer eh. May magko-confess ng feelings, no? So, dito na tayo. Andito ka ngayon sa spotlight. Yun yung overall energy mo. So, everything is going well sa tingin ko. Magiging successful yung mga pursuits mo dito. Magbubunga ng maganda. Pwedeng yung iba. Ayan, deserve ninyong tong spotlight kasi ibig sabihin, pinaghirapan ninyo yan eh. And kung maganda yung kinalabasan, deserve nyo yung rewards dito.
So, ibig sabihin nito is mabibigyan ka ng attention, recognition dito sa ginawa mo, no? Kumbaga, validation. So, magiging hindi lang ikaw yung magiging proud dito, pati yung mga loved ones mo dito sa accomplishment mo. At pagdating naman dito sa kabuhayan, sa pera, nakikita ko sun card, ibig sabihin maayos. Sabi ko nga kanina, di ba, maaliwalas. So, happy, kumpleto, no, walang problema. Kasi pag nakita mo yung sun, ibig sabihin, all is well. So, sa ngayon, maayos yung takbo pagdating sa kabuhayan sa financial. No? Nakikita ko pa nga dito, may mga blooms. Ibig sabihin, pwedeng yung iba bumubukad-kad pa nga yung ibig sabihin, masagana, no? Masagana, kumpleto, happy, kontento. Kontento, ayan. Pagdating naman sa iyong career or business, so may mga dito, some kind of disruption. So, may mga unexpected na pagbabago. Or, meron ditong parang matitibag. Okay, pwedeng yung iba, pwedeng this is an indication na may threat pagdating sa sa career or sa negosyo mo, yung di mo ina-expect na guguho yung pinaghirapan mo no? Parang yun. Parang pag nakita mo siya, parang sa tingin ko, pagkatalo talaga. Pagkatalo kasi unlike the Wheel of Fortune and the Death card, which is mabuti pa nga dun sa Death card, may makukuha kang spiritual. Pero ito, distraction talaga Parang this tower was sent to you para lang ma-realize mo yung mga dapat mong baguhin, ayusin dito. No? Wala na talagang, kumbaga, irreparable. Kumbaga, pag tumama sa'yo to, mukhang magsisimula ka uli ng back to zero ka. Yan. Yun yung keyword. Parang merong dito sa career mo or sa negosyo mo, parang mababack to zero. Parang nabaliwala lahat, ganun. Sana naman hindi. 2 of Wands, pagdating sa iyong love life or family. Pwedeng yung iba dito na namimili kayo, yung iba pwedeng namamangka sa 2 ilog. Or meron kayong 2 pinagpipilian. No, baka meron kayong 2 person at namimili kayo doon. Sana naman hindi kayo 2-timer kasi sabi ko nga pwedeng iba namamangka sa 2 ilog. Or pwedeng 2 yung nagpupursu sa'yo dito, no? Malay mo naman ikaw yung pinag-aagawan nila diyan. So, mamimili ka lang. Alin dito sa 2, sino sa kanila? Virgo. Ang haba ng hair ni Leo. Tignan na natin sa iyo, Virgo. Ano ba tong gabay mo? Overall energy mo, 9 of Pentacles. Pera, kabuhayan mo, you have the Page of Cups. Career, your career, business, you have King of Swords. And love life, family, you have 10 of Cups. So, overall, ito ay good times na paparating sa iyo. Better times na paparating sa iyo. Ibig sabihin nito ay successful yung mga ginawa mong efforts, no? You will be rewarded or achievement. Or parang merong some kind of, yun na nga, na-enjoy mo yung pinaghirapan mo. Andito ka na ano ba tawag dito? Yung
masaya, nag-e-enjoy dito sa iyong mga naipundar or yung mga ginawa mo recently. Kasi nga, pinaghirapan mo yan. And ngayon, ine-enjoy mo yung sarili mo dyan. Pagdating naman sa iyong pera kabuhayan, yun lang, pagdating dito sa pera kabuhayan mo, mukhang meron kang mga daydreaming dito, no? So, pwedeng nasusobrahan ka sa kaka-imagine, kaka-daydream, and kulang sa gawa. Oo. Pwedeng kulang sa effort, no? So, ibig sabihin yan, dagdagan mo yung effort mo. Kung meron kang gustong ma-accomplish, mapundar, ibig sabihin, kasi dito ka sa pera kabuhayan eh. So, kung talagang gusto mong mag-materialize yan, hindi sapat na ikaw ay puro lang yung mga pangarap, ma-imagine lang. So, syempre, kailangan mo ring gumalaw-galaw para dito sa goal mo, sa financial goals mo, no? Pagdating naman dyan sa iyong career and business, you have King of Swords. Siguro nakikita ko dito, this is some kind of challenge, no? Parang nadidare ka dito na ipakita mo yung best mo pagdating dito sa specialty mo, sa ginagawa mo, sa negosyo mo man yan or sa career. Okay, so nakikita ko gamitin mo lahat yung mo dito, yung talino mo, yung skills mo, yung knowledge mo tungkol dito sa matter na to concerning your business or career. No, so ikaw ito napalaban, ikaw ito accepting the challenge, no? And pagdating naman sa iyong family or love life, so nakikita ko this is a happily ever after card. Ito yung tawag ko rito. Okay, so nakikita ko naman mukhang in harmony naman pagdating sa relationship. Yan, masaya pagdating sa bahay, sa mga mag-aasawa, magkakapatid, pamilya, magjowa, no? Nakikita ko dito na tapos na yung na-survive ninyo itong nagdaan na problema. Kung nagkaroon man kayo ng mga conflict pagdating dito sa inyong relationship, eto na yung rainbow pagkatapos nung bagyo. Ibig sabihin, maayos na uli kayo. Masaya, kompleto, no? Or meron something dito na parang natupad yung kahilingan mo regarding family or sa sa magjojowa. Libra. Tunigabay mo, Libra. Overall energy mo, Libra, King of Pentacles. Pera kabuhayan mo, 8 of Pentacles. Career, business, 9 of Wands. Love life, family, 10 of Pentacles. Ang ganda. Okay? So, yung overall energy mo, Libra, ikaw ito. Ikaw ito na naging successful. No, ikaw ito na matatag na yung career mo, yung negosyo mo. Ikaw ito na magaling mag-manage ng finances mo, ng kabuhayan mo. Ikaw ito na nag-succeed sa kung ano mang endeavor na meron ka. No, kung ano man yung tinatamasa mo ngayon, Libra, ito ay dahil deserve mo yan, dahil pinaghirapan mo yan. Nag-invest ka talaga ng ng effort mo. Dinedicate mo yung sarili mo dito, kaya eto ka ngayon. Successful at may naipundar. So, merong dito, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Pagdating naman sa iyong pera kabuhayan, nakikita ko na abalang-abala ka pa rin dito. No, pwedeng iba talagang tutok na tutok kayo dyan sa kung ano man yung pinagkakaperahan ninyo, no? Nakikita ko yung dedication mo eh. Nakikita ko yung pagiging
nagpe-pay attention ka sa bawat detalye. No, ibig sabihin, ganun ka meticulous dito sa ginagawa mo at tutok na, subsub ka, no? Subsub ka dyan, tutok na tutok ka dyan. So, nakikita ko dito, itong mga ginagawa mong pagsusunog ng kilay, itong mga sacrifices na ginagawa mo dyan, kung ano man yung pinagkakakitaan mo, Libra, mukhang aanihin mo yan. Aanihin mo yan, yan na yung mga coins. Yan na yung resulta ng mga pinagpawisan mo, pinagpuyatan mo, or pinag-aksayahan mo ng oras, pinag-aksayan. No. Correction, pinagbuhusan mo ng iyong panahon at kasipagan. So, nakikita ko na may mga rewards para sa'yo. So, pwedeng iba, mas malaki yung matatanggap ninyong pera ngayon. Okay? Pagdating naman sa career or business, merong iba dito na parang napapagod na kayo dyan sa ginagawa ninyo, no? Halos pag-give up na kayo, no? Tsaka iba parang meron kayong hinihintay dito. Siguro parang naghihintay na lang kayo ng sign or confirmation kung dapat ka pa bang magstay dito sa trabaho mo or dapat mo pa bang i-continue tong negosyo na to. Yun na lang, parang naghihintay na lang kayo dito ng ng kasagutan or confirmation from universe kung na parang bigyan mo ako ng sign kung ano ba yung next na gagawin ko. Dapat ko pa ba i-continue to or hindi na? Kasi pwedeng pwedeng exhausted na yung exhausted na kayo dito sa ginagawa nyo. Kumbaga na pagod na, burnout na, Pagdating naman sa family and relationship, Libra, masaya naman, nakikita ko dito na na kumpleto naman kayo, hindi lang sa pagmamahal, kumpleto rin pati sa needs, no? Nakikita ko na meron kayong sapat na ipon or sapat na kita para maibigay yung mga needs ng family. So, sa family, nakikita ko, okay, stable, kumpleto, masaya, kumpleto sa lahat ng bagay, no? Nakikita ko naman, sa magjojowa, ganun din. Ibig sabihin, pwedeng matagal na matagal na tong relationship ninyo, no? Pwedeng yung iba nga dito, matagal na kayong magjowa and siguro iniisip nyo na lang, pwedeng nakaipon na rin kayo, no? Yung ibang magjowa dito, siguro nyo na lang, next na lang is yun, magpapakasal, no? Pwedeng may bahay na rin kayong sarili. Tapos yung iba naman dito na family na, yan, nakikita ko, pwedeng iba nag-iipon kayo, no? Pwedeng may mga pinag-aaral pa rin kayo dyan, kaya syempre priority nyo yung pag-aaral ng mga anak ninyo, pero at the same time pangarap nyo rin makapundar ng bahay, kaya iba nag-iipon dito, no? Nag-iipon kayo. Yung next na dream ninyo na gusto nyo matupad naman doon sa mga mag-asawa na may anak is makapundar kayo ng sarili ninyong bahay or makapundar kayo ng negosyo na pang na yung kahit na mag-retire kayo, meron kayong mapagkukunan, no? Next is Scorpio. Okay, ito na yung gabay mo, Scorpio. Overall energy mo, Scorpio, is the Hermit. So, may Virgo energy. Pera kabuhayan mo, Hierophant. Wow! Wow! Lahat to maganda. Scorpio, you are on a mission. Di ko alam kung ano tong mission mo, pero parang may hinahanap ka dito. Hermit, ayan. Parang yung iba kayo yung
meron kayong soul searching na ginagawa. No? Pwedeng iba solo, pwedeng hindi pa kayo married, or pwedeng hindi pa kayo taken, wala pa kayong jowa. Okay? Kung nakikita ko dito, pwedeng yung iba dito naghahanap kayong kaliwanagan or answer. Ayan o. Or pwedeng iba meron kayong pinagdadaanan right now. Hindi ko alam. No? Parang sa sarili Personal Personal ito. Sabi ko nga parang may ka dito, mission or kung ano man itong hinahanap mo. Naghahanap ka ng sagot doon sa isang napakalaking question sa isip mo, sa puso mo. Hindi ko alam kung ano yun, pero may kinalaman siya sa iyo. Okay? Hierophant, pagdating sa iyong pera kabuhayan. So, yung iba dito, hindi ko alam kung kailangan nyo ng advice or lawyer about something. Hindi ko alam. Parang may kinalaman sa sa pera, sa kabuhayan ninyo. Hindi ko alam kung kailangan nyo kumonsulta sa lawyer o kailangan nyo lang ng advice from someone na may alam dito tungkol sa bagay na concerning nyo sa pera. Pwedeng iba, meron kayong malaking lesson na matututunan. Siguro, kung magkaroon man kayo dito ng ng pagkakamali sa ginawa ninyo na related sa pera, yun yung magbibigay sa inyo ng malaking leksyon, no? So, ayan, sabihin na natin, pwedeng nag-fail ka sa investment or kung ano man yan, parang yun yung parang ma-enlighten ka, natuto ka ng leksyon, kumbaga sa bata nakagawa siya ng pagkakamali, napalo siya, napunish siya doon sa kanyang ginawang pagkakamali, and then yun, doon siya nagtanda, parang gano'n, no? And King of Pentacles, pagdating naman sa iyong career, so merong Taurus energy, Virgo, at saka yun nga, strong energy ng earth sign, which is sa tingin ko Virgo, kasi meron kang Hermit card, no? Virgo and Taurus, strong energies na Virgo and Taurus. Wow, so nakikita ko dito, this is you, pwedeng promotion, no? At kung ito naman ay may kinalaman sa negosyo mo, nakikita ko na successful itong negosyo mo. Hindi ko alam kung matagal na itong negosyo mo, pero ibig sabihin parang parang established na siya, pwedeng kilala na. Yun, kilala ka na dito sa sa career mo, kaya ka na-promote, kumbaga may pinapatunayan ka na sa experience Kung negosyo to, pwedeng hindi ka na rin bago, ibig sabihin pwedeng ilang years na rin yung negosyo mo, and marami ka nang natutunan dito. At nakikita ko na maayos ngayon yung benta or yung mga kinikita pagdating dito sa negosyo. Ganun din sa iyong career. So, nakikita ko dito na pwedeng mataas na yung position mo, yun na nga, successful ka, or pwedeng iba mapopromote. So, may increase sa sweldo, may pag-angat, may pag-level up sa career, sa negosyo. Nine of Pentacles naman, pagdating sa iyong love life, single. Oo, single. Kaya pala, so, siguro karamihan ng taon sa buhay mo, ginugol mo sa pagtatrabaho, sa pagnanegosyo. Oo, naging successful ka doon, nakapundar ka, no? Pero ngayon, parang ang hinahanap mo is someone na makakasama mo habang buhay. Sino ba itong the one? Pwedeng yun na lang yung kulang sa inyo Kasi, successful na kayo, stable, ayan, no? Kinakakitaan ko kayo dito ng stability sa financial, sa career, negosyo, sa kabuhayan mo. Ang kulang na lang talaga is yung the one, yung makakasama mo, katuwang mo, asawa. No, yun na lang siguro. Kasi nga single. So, pwedeng hanggang ngayon pa rin kayo, searching for the one.
Sagittarius, bigyan na natin yung gabay mo. Overall energy mo, Death card. Endings or beginnings. Endings and beginnings. Scorpio energy. Or this is spiritual awakening. Ayan. Pwedeng may mga pinagdadaanan ka. No? Dumadaan ka sa transformation. Itong buhay mo, sitwasyon mo ngayon is a process of transformation. So, pwedeng may mga ili-let go ka and then may mga bagong kakaharapin, bagong i-welcome. Pera kabuhayan mo, Knight of Pentacles. So, pwedeng pwedeng yung iba sa inyo, wala pang ganun ka-evident na progress pagdating dito sa kabuhayan nyo. Pwedeng hindi pa talaga, alam mo yon, yung hindi ka pa talaga yung mayaman, and then gusto mo pang, marami ka pang gustong gawin to improve itong kabuhayan mo. Pwedeng yung iba nga, no, may indication dito ng overseas, ayan, may eroplano, so pwedeng abroad, no. O pwedeng iba nasa abroad kayo pero hindi pa ganun kalaki yung ipon ninyo. Ayan. Or yung iba naman pwedeng nag-explore kayo ng opportunity nyo kung aalis kayo. Magpupunta kayo abroad. No? At doon makipagsapalaran. Kasi nga gusto ninyo na mag-improve tong kabuhayan ninyo. No? Pagdating sa negosyo, career, you have 9 of Swords. So, pwedeng may mga wino-worry kayo dito about your business or career, no? Daming stress. So, pwedeng iba, hindi kayo halos nakakatulog, baka malayo yung pinapasukan ninyo or pwedeng panggabi kayo. Okay, pwedeng iba, this is some kind of frustration. Ayan, tingnan may itsura niya. Parang napu-frustrate kayo pagdating sa career nyo or negosyo nyo. Siguro nga mabagal yung progress. Ayan, kasi you have the Knight of Pentacles din. Okay? Oo, nai-stress kayo dito and frustrated. Ang dami nyo yung problema siguro pagdating sa work or sa negosyo. Pagdating naman sa love life, you have the Star. Huwag mawalan ng pag-asa. No? Sagittarius energy. Scorpio and Sagittarius energy yung meron, and Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so dito sa the star mo, pwedeng meron kang gustong mangyari, Sagittarius, pero wag kang mainip. Maging patient ka lang. Pwedeng hindi pa kung ano man tong gusto mong mangyari for your family or para sa inyong dalawang magjowa, no, pwedeng hindi pa agad-agad ngayon mangyayari yan. Pero wag ka nga mawalan ng pag-asa kasi balang araw pwede ring matupad ito kung ano man itong ninanais mo or wish mo para sa inyong couple or sa iyong family. Capricorn. Capricorn, ito yung gabay mo. Overall energy mo muna, you have 4 of Swords. Wow! So, this is pamper day. Ngayon ay araw mo. Oh, pupunta ka sa salon, magpapa-facial ka. At kung lalaki ka, kung ano man yung gusto mong gawin to pamper yourself, no? So, this is a time para magbakasyon, mag-relax, gawin mo yung gusto mong gawin.
ito yung time para makapag-unwind. Mag-unwind ka, mag-take a break, at i-detach mo muna yung sarili mo sa mga kabisihan, sa mga stress ng trabaho, etc. This is a time for yourself na makapag-beauty rest at makapagpahinga. Makapag-self-care, ayan. Pamper day nga, So, sa pera kabuhayan mo, ganda. You have 10 of Pentacles. So, nakikita ko mukhang may malaking amount ng pera or sweldo na ine-expect ka and mukhang marireceive yan. Nakikita ko na masagana. Maayos naman dito. May enough budget. May enough na pera pang gastos para sa needs. O, ayan hindi lang sa'yo, kundi para sa pamilya mo. Nakikita ko dito na meron something dito about long term, So, baka pwedeng loan yan. Loan or meron kayong hinuhulugan, property or ewan ko, mang asset ito, pinundar, hindi ko alam. Parang meron something dito na pang matagalan na siya. Kapag kumbaga, pinagsusumikapan ninyo mag-ipon or maghulog dito para dito sa bagay na ito na pinupundar ninyo, Pagdating sa negosyo or career mo, you have the Moon. Merong mga ang nafe-feel ko dito is merong path na marireveal sa iyo, Capricorn. So, pwedeng merong mga, hindi mo ine-expect, na madidiscovery mo. Pwedeng makakahanap ka ng, bagong opportunity or solution to a problem. O, basta parang may path na magbubukas sa iyo na nawala naman doon before. Kumbaga parang parang hulog ng langit sa iyo yan na bigla kang magkakaroon ng opportunity. Okay, panibagong path So, sa tingin ko, may ma-unlock ka dito kung ano man yan pagdating sa iyong negosyo or career. May magbubukas para sa iyo. Pwedeng opportunity or idea. And pagdating naman sa the tower, sa love life mo or family, merong tower card. So, meron something unexpected, Capricorn. Sa tingin ko dito sa parang ang feel ko is merong magkakahulihan dito. Magkakabistuhan. Yun. Magkakabistuhan, magkakahulihan. And then, boom, yun na yung ending. Merong something na masisira dito, And hindi mo ina-expect talaga. Something na ikakashock mo. Sabi ko nga, may magkakahulihan, bistuhan, and then merong masisira dito sa inyo. Okay? Aquarius, ito na yung gabay mo. Overall energy mo, meron ka Justice, Libra energy. Ayan, may Libra. Pera kabuhayan mo, you have Knight of Pentacles. So, Earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. Career, business, you have Four of Swords. Love life, family, Knight of Cups. Okay? Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. So, ang nakikita ko dyan sa justice mo is realization about the consequences of your actions. So, meron ka mang ginawa, yung justice card na yan, nandyan for a reason. Ibig sabihin, ito yung consequences dito sa pinili mong decision or action. Andito ngayon. Ito na. Ito na ngayon yung outcome o resulta ng ginawa mong decision or action.
So, ikaw na nakakaalam niyan, no? Kung ano ba yung naging bunga niyan. Cause and effect yan eh. Okay? Pwede rin yan na meron kang pinag-iisipan mabuti, no? Halimbawa, magde-decide ka pa lang. So, tinitignan mo, you are weighing all sides of an issue. Or merong mga dapat kang maging aware, like yung siguro dapat mong bigyan ng pansin both sides of story or both sides of the equation, no? So meron kang ina-analyze dito, meron kang tinitimbang. Or paano ba? Gusto mong maka-equal. Alam mo yun? Gusto mong maka-square. Ano ba tawag doon? Paano ba? Pwedeng gusto mong makabawi or gusto mong... Paano ko ba sasabihin yan? Ayan. So, pwedeng... Gusto mong... Paano ba kung sasabihin gusto mong maging square? Ibig sabihin parang quits na yun. Parang, di ba, parang... Pag sinabi nating quits na o bayad na ako sa'yo parang ganun. Ayan, parang ganung energy na parang merong gusto ditong makabawi or gusto quits na. O halimbawa, wala na ako utang. So parang some kind of settlement. O, ano na tayo patas na tayo square na tayo. Parang ganun. Ayan, whether gustong makabawi, gustong makabayad, or makapantay. No, equal na kayo. Equal na. Kumbaga, wala na akong utang na loob sa'yo or wala na akong utang sa'yo. Naibalik ko na sa'yo yung parang ganon, naibalik mo na yung ibinigay din sa'yo. Parang ganon. Square or equal na kayong dalawa. Okay? Pwedeng yun nga, ito ay resulta ng decision din or anything na legal matter, no? Or paggawa ng decision. Pagpili, pwede rin, no? Pagdating naman dito sa iyong pera kabuhayan, you have Knight of Pentacles. Well, napipick up ko dito is parang meron kang specific na na goal pagdating sa financial. So, pwedeng ikaw ay very fixed ka na dyan, parang hindi na mababago yung isip mo, no? So, nakikita ko dito na parang binuhos mo lahat dito Pwedeng kahit na alam mong mabagal yung progress dyan, okay lang sa'yo. Basta ikaw, desidido ka dito sa gusto mong gawin. And lahat ng effort mo, yung pera mo, yung energy mo, ininvest mo na dito. Yun yung parang nafe-feel ko. Okay, yun nga lang, parang pwedeng, sa ngayon, siguro, kung talagang hindi ka naman madi-discourage dyan, ibig sabihin ko talaga yung buo yung loob mo, kailangan mo lang siguro maging patient talaga. So, nakikita ko naman na you are working hard para dito sa goal mo. Pagdating sa pera at kabuhayan. Yun nga lang, hindi ganun ka-rewarding, no? Pwedeng hindi ganun ka-evident yung progress. So, kung investment to, pwedeng mabagal. So, kung kabuhayan mo to, pwedeng hindi halos gumagalaw. No? Maybe there is something wrong. Pwedeng may mali dito. Siguro try mong maging flexible or pwede kang mag-explore ng ibang options mo, no? Pagdating sa pera kabuhayan. Kasi baka talagang itong kung saan ka fixated, pwedeng hindi kasi nagwo-work, no? Yun lang naman. Pero choice mo pa rin yan. Pagdating naman sa iyong career business, kailangan mo ng retreat muna, period of recovery dito. Okay? Pwedeng iba day off. Hindi ko alam. Parang nakabakasyon ba kayo or naka-leave?
Parang nakikita ko dito na dapat paglaanan mo rin ng oras ang sarili mo. Dadana naman ako ng dadana, putol na naman. Sorry naman, Aquarius, no? So sabi ko nga, siguro dapat paglaanan mo, pagbigyan mo rin yung sarili mo. Magbigay ka ng time sa sarili mo para pamper yourself, no? Okay, this is a period ng time out. Okay, pwedeng kailangan nyo talaga ng pahinga, beauty rest, or yung time na kayo, pamper day, ayan, pamper day. Kailangan nyo mag-take a break, ayan, kaya na kayo, magpaalam sa trabaho ninyo, mag-leave. Pwede nga meron kayong pinag-iisipan na mabuti. Contemplation, no? Para kayo nagme-meditate, nagko-contemplate about your career or business. Parang ine-examine yung mabuti. Meron kayong mga ine-examine dito or pinag-iisipang mabuti or nire-review ninyo yung current na progress ninyo. Or yung current na sitwasyon ninyo dito sa inyong career or negosyo. Pagdating naman sa Knight of Cups, dito, yung iyong love life or family life. Okay, pwedeng this is something about your emotions or your person's emotions. No, pwedeng ikaw dealing with your emotions, your feelings, or you are dealing with someone here who is may pagka-sensitive or temperamental na person. No? Pwedeng si water sign. So, pwedeng may mga sentiments dito. No? Pwedeng may mga samaan ng loob, resentment. Basta parang meron ditong may nag-e-express siya ng mga hinaing niya, sama ng loob. Or pwedeng nagkakaproblema kayo kasi pwedeng hindi ganun ka-stable yung emotions mo, yung emotions nitong person na to. Okay, naapektuhan yung kayong pareho sa pagiging emotional nung isa. Okay, or this is someone, para sa mga single, pwedeng someone na magtatapat sa iyo ng feelings, no? O pwedeng manliligaw, o kung lalaki ka, meron kang napupusuan, pwede kang mag-confess or mag-express ng iyong feelings towards that person. Okay? Move na tayo kay last but not least ay si Pisces. Hello Pisces, ito yung gabay mo. Kay Pisces, meron ka ditong Capricorn energy, Fire sign energy, Aries, Leo, Sagittarius. Parang merong some kind of disappointment or parang feeling ng pagkawala, no? Yan, merong mga pinaghihinayangan or pinagsisisihan. Or kung pwede lang ibalik yung panahon, yan. Ganyan yung mga emotions na meron dito sa card mo. Yung iba parang gusto nang mag-give up dito. Or feeling nyo natalo kayo dito. Or feeling ninyo naagawan kayo. Okay. Pwedeng this is a breakup, a failure, or yung tipong dapat ka nang magpaalam dyan, or i-let go, no? Or i-give up kung ano man yan. Pagdating sa pera kabuhayan mo, you have the Knight of Wands. Wow! So, ikaw ito, very determined, very excited about something,
So, nakikita ko talaga dito na ikaw ay determinado, porsigido, ayan. Ginagawa mo yung lahat ng dapat mong gawin para lang ma-accomplish mo tong financial na goal mo. Nakikita ko na very driven ka, inspired, ganadong-ganado ka dito, Nakikita ko na meron kang sapat na confidence, no? At nakikita ko dito na ikaw ay very passionate at saka very, ano ba tawag dito? Very willing to take any risk, no? Pagdating dito sa gusto mong gawin, dito sa ginagawa mo ngayon. Ayan, ginagawa mo na yan or gagawin pa lang, makikita ko talaga na kumbaga yung motto mo, by hook or by crook, lahat gagawin mo para ma-achieve mo. Kumbaga ma-hit mo yung target mo dito. Okay, lahat gagawin mo dito for your goal. At malakas yung loob mo yan, determinado, confident na nakikita ko na confident ka na magagawa mo to. Okay, baka meron kang parang napaka-adventurous nung energy mo dito. Pagdating naman sa career, negosyo, you have 8 of Swords. Okay, parang may limitation dito, no? Pagdating sa career mo or negosyo, parang hindi ko alam kung may pumipigil sa iyo or or talagang limited lang yung parang hindi ka makaalis yan. Para kang na-trap dyan sa situation mo dyan. No, pwedeng iba na-trap kayo sa isang trabaho na hindi nyo naman talaga type. Kaya lang, no choice kayo, no? Parang ganun. Or, gustong-gusto nyo na umalis dyan, pero hindi pa pwede right now. No, kailangan nyo pang magtiis. Or, kahit gusto nyo umalis, parang imposible kasi hindi kayo pwedeng umalis dahil wala pa kayong lilipatan na ibang job, no? Pagmaga parang nagtitiis ka lang dito or naghihintay ka na ng opportunity kung kailan ka makakalaya dito sa kinakalagyan mo. Ayun, isa pa, parang you feel powerless. Parang nakaposas, you feel restricted and powerless dito sa situation mo ngayon dito sa iyong sa trabaho. Pwedeng iba nako-confuse din kayo. Feeling ninyo wala kayong magawa ngayon sa sitwasyon ninyo. Or pwedeng maraming sagabal, no? Kasi parang ang daming sa iyo, ayan, no? Daming sagabal dito sa gusto mo mangyari or sa goal mo, kung ano man yan. Parang may mga pumipigil sa iyo maraming maraming sagabal, may tali, may mga espada. Ayun, feeling trapped or maraming sagabal. Pagdating sa love life mo, meron kang devil card. This is a toxic situation or connection, no? Pwedeng Capricorn yung kadil mo dito. So, pag nakita natin to, alam naman natin na this is a toxic connection. Pwedeng natali ka dyan sa person na yan. Or inaalaw mo tong person na to na kinokontrol ka niya. Or para kang na-obsess. Pwedeng merong obsession dito, matinding attachment.
or yung person na namamanipulate ka, nakokontrol ka. Kumbaga, ito, alam niya yung kahinaan mo eh. No? Alam niya kung paano kanya mapapa-stay sa kanya. Alam niya kung paano kanya magagawa na, ano ba tawag dito, yung kumapit sa kanya. Parang yung ganun, parang kang kapit sa patalim yan. Parang ganung energy. Pwedeng ano to, pwedeng this is a forbidden na na relationship, no? Pwedeng alam mo na bawal yan, pero pinasok mo and ngayon nahulog ka na dyan, hindi ka na makaalis. Kumbaga, nahulog ka sa patibong ni Devil card. No, na ikaw na yan, na nahook ka na dito sa person na to, kahit na alam mong hindi naman dapat, kahit alam mong toxic, andun ka pa rin. Nagkaroon ka na ng hindi ka na makaalis. Para ka nang nahook. Nakadepende. Yun. Yung parang codependency yan. Codependency. Okay, so ito yung mga nakuha kong energies for all of you, all signs. Thank you so much for being here. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, babush.